Hello, hello, hello. Dumating na po ang order ko, board. Medyo matagal-tagal rin po tayong hindi nakapag-post ng video dahil sa order natin na hindi pa dumating. So, tayo po ay mag-unboxing sa order ko. Ito po yung ginawa kong project para sa ating power inverter high frequency. Ito po yung board niya, galing pong GLC PCB. Sa loob po nitong board na to ay nandito na po lahat. Yung ginawa kong board, PWM module, SPWM module, saka yung main board niya. Medyo matagal po to dumating. Kaya hindi ako nakapag-post ng mga video. So ito po yung part 4 para sa assembly na. So unahin kong assembly yung PWM module. So ito po yung PWM module niya. So nagkakalaga po itong $2 for 5 pieces na PCB. Yan po ang unahin kong gawin, yung PWM module. So yan po ang board ng PWM module natin. So, quality po yung board, professional talaga. Pang professional talaga yung paggawa ng board. Kaya relax lang kayo dyan at manood kung paano ko po to ginawa.
dito po ay kinabit ko na po yung components na through hole components. Ito po yung madali na pagkabit kasi ilalagay mo lang po ito sa butas at isosolder. At ito na po, na-solder ko na po yung through hole components, pati yung IC po niya. Na-solder ko na po. Ito po yung IC na SG3525. At ito na po, complete na po siya. At iti-test po natin siya. Ito pong module na to ay may safety features. May overheat protection, low voltage protection, auto restart, pero wala po siyang reverse battery protection. So itong module po na to ay for 24 volts system. So gumamit po ako ng buck converter kasi yung module for 12 volts lang po yung supply. So yung low voltage protection po niya ay para sa 24 volt system. So yung PWM na po ito ay parang LVD na po siya, or meron po siyang low voltage disconnect. At pag na-reach na po siya yung battery niya para pagaganahin, meron po siyang auto restart. At ito na po, iti-test po natin siya. So ang ginamit ko po yung pang-test ay meron po ako multi-tester digital, tsaka yung frequency meter. Ito po yung magre-read niya sa output niya kung may frequency po siya. So yan mo, makikita mo dyan yung low voltage niya sa multi-tester, tsaka yung restart niya. Yan, nag-on na po siya for 24 volts. So yan po yung output niya, PWM po siya. So ito test po natin yung low voltage niya. So set ko lang siya, for example, low voltage sa 20 volts. At mamamatay po siya. Tapos yung auto restart naman po, for example na po yan, sineset ko po siya sa 23 volts at mag-auto restart po siya. So hindi po ako nangamba na ginamit ko po siya as LVD kasi may soft start po siya. So dahan-dahan po siyang pag-start. So okay lang po kahit may load kasi may soft start po siya. So yan po, at mag-on po siya. So okay po siya kagawing LVD. I-test po ulit. Low voltage 20 volts, mamamatay po siya. Pero pag okay na yung battery at umangat ng for example 23 volts, mag-on po siya. At dahan-dahan po yung pag-on niya, hindi po bigla, para hindi po masira yung system.
At susunod natin i-test yung high temperature po niya, yung overheat temperature sensor. Test po natin kung mamamatay po pa yung module. Yung overheat po niya nasa 70 degrees Celsius. Pag narating na po yung 70 degrees Celsius, mamamatay po siya, yung module. Yan po. At hindi na po yan mag-on kahit anong gawin mo po. Pag overheat protection po siya. Mag-on lang yan pag i-off mo yung system o yung module. Tapos i-on mo ulit para mag-on po siya. Yan, at pinatay ko na po at tinon ko ulit. At yan, gumana ulit. So yung overload po niya, sa susunod na lang po, pag meron na po siyang board, doon natin to itetest yung overload po niya. So yan po yung pangalawa kong ginawa. So okay na po siya. Test na ano po yan. So yung next po natin, abangan nyo lang po yung next kung anong susunod kong gagawin.